beloved Boss Mike Cervera. So, ayun, nagbabalik po ang The Big V sa Radyo Pilipinas. Yan, so kasama pa rin po natin si Chris Udo at saka si Sangkay Janjan. Hello. So, ito yung nabitin na tanong kanina na topic pala natin. So, nagsalita itong si VP Sara na ang gusto niya raw po na request kay Ombudsman Rimulya ay imbestigahan daw si Saldico regarding nga dito sa mga laptop. So, ang tanong kasi dito, kailan ba nangyari yung laptop na anomalya ng laptop? Panahon niya. Panahon ni Digong yun, di ba? Masyado namang... Panahon ni PRRD. So, ang mayayari dyan, Oo. si PRRD. Ito yan eh. Kasi ano yan? Di ba ito si VP Sara nag-resign sa DepEd? Oo. Pinalit si Senador Angara. Mm. Pagkapwesto ni Senador Angara sa DepEd, wala pang 2 linggo yata o wala pang 1 linggo, in-expose ni Senador Angara na merong 1.5 milyong piraso, 1.5 milyong pirasong laptop na nakatago Sa warehouse? Sa warehouse. Ah, Na oo. 4 years. So, ibig sabihin, 2 taon sa tatay niya, 2 taon sa panunungkulan niya. Mm. Kasi 2022 to 2024 siya sa DepEd eh. So 4 years yun. 2 taon sa tatay niya, doon sa pinalitan niyang sekretary ng DepEd, 2 taon sa kanya. Ang tanong, bakit hindi niya in-expose nung time na yun? Bakit niya tinago? Akala ko ba transparency, accountability? Yan ay sinisigaw ng mga kapatid At mo saka yung nakakatawa pa dito, rally. sabi pa ni Sara, di ba na-issue siya ng confidential fund niya mismo. Yung parte daw ng confidential fund niya, ginamit niya sa investigasyon, at base sa investigasyon niya, sangkot daw si Saldico. Ayun yung... ba't di sinabi dati? Tinatanong siya dati. Ang ginagawang technique ngayon ni VP Sara, kasi ako, naniniwala ako, si Saldico may kinalaman talaga sa anomalya. Ako naniniwala ako ha. Mukhang makati talaga yung kamay, no? Oo. Ngayon, ang gagawin technique naman ito ni VP Sara, porkit itong si Saldico may issue sa flood control, lahat ng problema ipapatong na doon. Sasamantalahin niya. Pero hindi niya ba naisip? Ganun ang gagawin. Pero hindi niya ba naisip na kapag dinawit niya si Saldico nung panahon ng tatay niya, so ibig sabihin talaga, nung panahon pa pala ng tatay niya, mayroon na silang ugnayan talaga si Saldico at yung tatay niya. Ganun lalabas dito. Tandaan natin, meron lumabas na picture 2019, na merong binuksan na kumpanya, merong binuksang opisina yung Sunwest. Andun si Digong. Ano niya, parang... Guest. special guest niya. So, kasi ito yung ito ngayon yung, ano ba tawag dito? Ito yung depensa ngayon ni Martin. Kasi nabasa ko yung depensa ni Martin, na si Saldico talaga, hindi daw talaga sa kanya yan. Kay Duterte daw talaga yan. So, nagpapatunay dito yung sinabi ni Sara. So, ngayon tatanungin nyo kasi, bakit siya yung na-appoint ngayon na appropriation? Ang nangyari pala, base ito sa sa sinabi ni Martin kay ICI, ang nangyari pala diyan botohan, kaya siya yung nakuha. So, syempre, may nakuha ata siyang 73 votes from the yung party list ng mga congressman. So, kaya siya pala naupo. Dapat daw talaga si Stella Kimbo yung ahawak niyan. So, ngayon sa sinabi nga nito ni Sara, parang nagpapatibay dito yung depensa ni Martin na si Saldico kay Duterte yan. Di ba? Kasi ano ba, hindi ba nag-isip si Sara na ganun yung posibleng senaryo na lalong madadawit dito yung tatay niya, lalong mapapagtibay lalo na pumunta yung investigasyon sa kanila. Kasi ba ayaw nga ni Bongo niyan ayaw nga nila Amy Marcos niyan na bakit daw lumiliko yung investigasyon. Ang problema kasi kay Sara, hindi siya nag-iingat sa mga sinasabi niya. Saltanan na lang ng salita. Basta makita lang niya na, pwede ko itong gamitin para maipatong natin sa mga issues na to na kinalalagyan ngayon ng administrasyon. Ang problema dyan, kapag bumalik sa kanila, kagaya niyan, ni Saldico, yung ugnayan ng tatay niya at saka ni Saldico. Wala nga tayong alam din kung tutuusin Diba? So, maninilikado. Ilang beses sa sumablay si Sara sa mga, mga biglaan niyang salita na sa dulo, bumabalik sa kanya. Parang yung ginawa niya sa ICC. Di ba, nabasa niyo yung decision ng ICC? Diba? Yung lahat ng dahilan ng ICC kung bakit hindi siya nabigyan ng interim release. Dahil kay Sara. Diba? Ganun ang mangyayari. Tapos nung tinatanong siya, hindi siya makasagot Hindi siya makasagot. Merong
tagapigil si Sara eh. Mm. Kunwari meron siyang press con, pag merong tanong na hindi maganda, Critical. o merong tagapigil. O may taga... Para bang lumalabas, uy, papalpa ka na. I-stop mo na yan. Ganun. Wala ka na sa hulog. Ito muna, inom ka muna ng gamot. Ganun. Si VP Sara pa naman, yun yung kulang sa kanya, yung wala siyang pagtitimpi, wala siyang pagpapasensya. Kaya minsan may mga bagsakang tanong na sinasagot niya nang hindi niya namamalayan na maiipit siya sa sagot. Kaya nga. Sabihin, parang, kumbaga sa mabagal Mabagal po make up. Mabagal, actually. Nakita niyo Hindi naman. siya yung pwedeng pag inambush yung interview mo, may glass siyang may maisip agad magandang sagot. Parang gagawin niya muna assignment, ganon. Kaya nga yung mga sundalo ayaw nila na si VP Sara yung ipalit kay BBM Kumukontra sila. Baka nga yan yung dahilan kung bakit hindi madiretso yung kudita kasi alam nila na si VP Sara ang ipapalit dyan. Kung magaling-galing sana yung vice Kung presidente magaling natin. sana si VP Sara, Mukhang may pag-asa. bihira. Anong ibig sabihin ng ICC? Di ba? Saka Crimes against humanity daw. Tsaka sa totoo lang mas kung ikaw miyembro ka ng alimbawa, ito opinion ko lang to parang mas masarap yung AFP ka, ikaw ang general dyan, yung nagko-command sa'yo, lalaki. Correct. Babae. Kagaya nung panahon, ayon nga kaya. Turo sa Biblia din yan, di ba? Biblical, lalaki dapat talaga lalaki namumuno, hindi babae. Sabi pa nga ni Gringo Hunasan, nung napalitan nga daw si Ferdinand E. Marcos noon, nung babae na ang nagkudita sila nun Di ba, nagkudita Kung sila nun. manalo nun Sabi, nung si Cory Aquino na yung nagkukuman, parang ang hirap maniwala sa command ng babae. Yun nga sabi Hindi ko daw sa nila, inyo. hindi nila matumbok. Ano ba, tama ba tong desisyon? Babae Pero nga nung kasi. si Ferdinand Marcos daw, yung commander-in-chief, kung ano yung sabihin ni Ferdinand E. Marcos, maliban sa sundalo siya, naniniwala daw talaga siya. Kasi lalaki. Iba kasi ang manindigan ng lalaki sa babae, pati sa Paano pag si Jinggoy? Paano pag... Opo. Ay, ibang usapan na. May usapan na yung si Jinggoy. Pero eto, yung pasabog ni Livesti. Sige. Ano ba yan? Kay Livesti. Sige. Kayo ba, pabor ba kayo doon, yung pasabog niya? Ano ba yung may mga may mga tauhan daw si Secretary Vince Dizon. meron siyang pinangalanan Yun, yung nag-resign. Nag-retire. Nag-resign. Bigla ang nag-resign kasi nga nababahiran daw yung kanyang Pero para sa akin pangalan. napaka-unfair para sa akin. Kasi ako naniniwala ako sa due process So ano ba yung ebidensya na Walang ebidensya si May hinatag ba si Leviste. Libiste na... wala Ito kasi ang... napaka-unethical ito, nga nun Hindi ko masyadong nasundan yung ni Libiste, pero mayroon ako narinig na sinabi lang din daw sa kanya. Yun nga. Bakit pinreskon niya? dapat Hearsay lang pala yun. Dapat may ebidensya at that dapat time. kinonfirm niya muna. Di ba? Kasi parang ewan ko sa kanya, ano ba lumaki ba ulo nito? Kasi pinuri siya dati nun Di ba? Di ba siya yun, di ba? Yung merong isang contractor Wala na rin pala binigyan siya ng pera, tapos sinumbong niya, pinakulong niya. Pinuri siya dun Tuwan-tuwa yung... yung member yun ng DPWH. Yun ang nakakapagtaka DPWH pala. Engineer ng DPWH pala yun. Nakalaya Kung din yun lang pala sa kanya, hearsay lang, ba't niya pinreskon? Doon nga ako Yun ang nagtataka problema Anong... Nakapagtataka alam naman natin ngayon, yung kalaban ni Vince Dizon, matindi. Mga sindikato sa loob ng gobyerno. So, pwede talagang... Tsaka handpick ni Vince Dizon yun. Correct. Yung- Imposibleng may lulusot doon. Unang-una, bago siya maglagay ng mga bago, nagdeklara nga siya ng bakantehin lahat ng posisyon na USEC, ganyan, para lamang malinis yung buong ng DPWH. Ilang beses siya nag-warning. Kaya nga after no, nagpa-press con siya. Nagbabala siya. Kasi for example, ganito. Ano bang pangalan nung in-appoint niya, yung nag-resign? So, basta whatsoever, no? Kunwari ikaw, di ba, alam mo yung DPWH madumi. I-appoint ka. Anong una mong gagawin? Parang ayoko, boss. Madumi yan Sige Baka na nga, madamay pa ako dito. sige na nga, para sa bayan gagawin ko. Tapos bigla kang intrigahin. Hindi na magre-resign na lang ako. Ginawa pabor na nga to sa inyo. Diba? Imposible talaga kasi kasagsagan to ng kasagsagan ng pag-iimbestiga sa flood control at kung ano-ano pang mga proyekto. Tapos sasabihin mo na itong mga bagong upo mangingikbak. Maniniwala sana tayo kung ebidensya Malabo talaga. May ebidensya maniniwala tayo. Ayun. Dahil doon,
nag-resign. Mabilis na nag-resign dahil lang doon sa Wag lang ano ni mabahiran Leviste. Wag lang Malay ba- mabahiran si Dizon. Yun nga eh. Mali ba naman natin na talagang willing yung tao? Kasi sino ba naman yung papasok sa DPWH na ang pangat ng imahe ngayon? Papasok ka tapos Ikaw, papasok ka ba ngayon? Alam mo manginigil nanakaw ka? ka lang ngayon? Kaya nga. Nagulat, di ba? nagulat niya ako kay Congressman Leviste. Pinuri pa nga si Kiko Barsaga eh. O siya pa yan. Bakit? Ano nga pala? Anong sinabi doon? O nga, anong... Pinuri niya yung lakas ng loob niya na maglabas daw ng kanyang saloobin. sa freedom of speech. Kailangan daw ang mga katulad ni Kiko Barzaga. Anong... Alam niyo na yan. Ano So, nangyari? Susunod dyan. Anong... Pambihira naman. Saang parte? Ano? Speaking, Kiko Barzaga, galit na galit yung mga DDS. Bakit? Anak ng Tokwa, late na nga daw dumating. Ayun ang sinabi ko eh. Late na nga dumating. Nangauna pang umuwi. Nagtatanong ako kung Ang malupit, siya pa yung nagparali. Oo. Yan ba na para? Nagtataka nga ako kung yung di ba siya ang nagparali? Wala yata iniwan kahit pantubig man lang yata. Wala, Oo dumating nga doon. pala, no? Dumating doon na parang ganun-ganun siya. Tapos kaway-kaway. Tapos pumunta sa stage. Ang nakita, naalala ko doon, pumasok siya sa stage. Tapos nung gumanon siya, nakita niya siguro, kakaunti lang yung tao ah. Akala ko susuportahan ako nito na marami. Pero, nakiisa sila Banat Bay. Yung iba pang mga vloggers sa Nandun si DDS. si Bundok. Si Actually, Bundok nandun din. mga panyero, wala naman nagpunta sa panawagan ni Kiko Barsaga eh. Kasi kung may nagpunta ron, alas 6, alas 7, alas 8, alas 9, alas 10 dun sa harap ng Forbes Park sa may highway. At may mga iba-ibang grupo na ron. Puno na yun. Wala naman nagpunta Mas eh. marami pa nga pulis eh. Ang ginawa niya, siyempre habang bumabiyahe siya ron, nakikita niya sa mainstream media, walang tao. Puro pulis lang, security guard ng Forbes. Nagpunta ng Sa Rasulaiman. Sulaiman. Doon siya Sa nagkako. Boulevard. Bastos nga. Ang ginawa niya, Kayo mga nandito. nagpit siya ron, doon siya humakot ng tao papunta doon. Punta Wala tayo naman- doon. Wala naman nagpunta sa panawagan Ang, niya. ang nakakatawa pa, Chris, Oo. nagakot na nga doon, mali pa yung venue Oh, na diba? sinabi. Walang nagpunta sa panawagan niya. Yung taong dinala niya doon, galing Rasuliman yun. Ibang grupo yun. Oo. Kaya binabanat-banatan sa Banat Bay. Isipin mo nga pumunta ng Rasulaiman, no? Wala pa yata dalang tubig kahit pa burger Kaya nga man eh. lang, kahit Angel's Burger man lang, unang kagat, tinapay lahat. Wala man Wala. lang ganun. Ni Banat Bay. Hindi ko talaga maintindihan itong si Kiko Barzaga. Pumunta lang daw doon, nagmiyaw-miyaw ng kaunti, nagpa-picture, tapos nagpa-interview, umuwi. Hmm. Eh di ngayon, na-bad trip yung mga DDS. Kahit naman siguro ako kung halimbawa ako na sumuporta doon, nakinig ako doon. Sabi, handa siyang magbuwis ng buhay para sa bayan. Tapos, sa rally lang na siya pa ang nanguna, siya pa yung naunang umuwi. Pambira. Siya pa nagkamali ng venue. Wala talaga. Kita mo, nahati pa tuloy yung tao. Nagkaroon pa ng rally sa sa Dasma Village. Ibig sabihin mga nasa Village, nasa Forbes Park, may tao din siya doon. Tapos, Hinati-hati niya pa. nagpa-interview sa mga mainstream media, may umuwi na. Kaya nga eh. Ganun Di, lang. pero kunwari no, kasi si Park, di ba si Park, siya yung siya yung pasimuno ng rally sa Rasulaiman eh. Kunwari kung ako si Park, mababasusan talaga ako doon. Parali ko to, pupunta ka sa rally ko. Halika, punta tayo doon sa kabila. Di ba? Grabe, no? Mahirap magparali, di ba? Nasubukan natin 'yan. Hindi ang ganun kadali Ang magparali. ginawang style ni Kiko Barsaga, gusto niya i-fact-check yung sarili niya. Kasi di ba, Testing. Testing lang. binabanatan niya kasi hindi natin kilala si Kiko Barsaga eh. Oh. Ang daming congressman hindi natin kilala, di ba? Aminin natin. Mas kilala yung senador eh. Kasi sa senador may artista, may mga veteranong politiko diyan, may mga vlogger. Sa Congress wala. Kilala lang sila kung saan sila binotong distrito. Oo. Ang ginawa nito ni Kiko, Makakawa ng national spot. pinagbabanatan yung mga kilalang politiko. Para makilala. Tapos, pati nga yung ginagawa ni Rendon Labrador, yung Oo. nagko-comment sa mga FB page, nagko-comment din. Nagko-comment sa page ng ABCBN, yung post. GMA. Ngayon, siguro akala niya marami na siyang taga-subaybay, pinak-check niya yung sarili niya, nagparali. Akala niya marami na siyang taga-subaybay, akala niya marami lang pupunta ron. Hindi niya alam, sinasakyan lang siya kasi binabanatan niya si PBBM. Kung wala naman maniniwala, isipin mo, sabi nga ni Antonio Trillanes, di dating senador, isipin mo, mambabatas ka, meow, 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 sinasagot mo. Ibig sabihin,
Ikaw ba matured ka, magmamyaw-myaw ka, congressman ka? Ibig sabihin may karga. May Tsaka ano, karga no? talaga. Tsaka anong maganda doon? Ay, hindi ko Yung makukuha. totohanan, isipin mo, congressman ka, magsasalita ka, meow, 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 meow. Hindi, there's something wrong. Pero sumuporta sila Banat Bay nun. Si Jimmy Bondok nandun. Pumunta sila Ako doon. naniniwala ko yung mga DDS vlogger, pati yung mga DDS na follower ni Digong, alam nila si Kiko may something eh. Pero kinakailangan nila suportahan kasi lumalaban kay PBBM. Kakampi kasi nila. Kumbaga dagdag enemy rin to eh. Kumbaga laman tiyan din to. Sige, suportahan natin. Kahit parang mayroong ano. Ngayon, Oh. nautakan sila. Na masama ngayon loob nila. Ginagamit din pala sila. Oo. Ang hindi nila alam, sila din yung Publicity. mayayari. Oo nga. Isipin mo, tinanong siya ng reporter, bakit kayo late sa unang hearing nyo ng ethics complaint nyo? Isipin mo, sabi niya, puyat daw siya, busy siya kasi nagko-computer game siya kagabi. Sinasabi niya yun na seryoso mukha niya. There's something wrong. Kaya nga. Ayun na nga, bumanat nga doon si Banat Oh. Bay about doon. Ngayon, nag-reply itong si Kiko Barzaga. Sabi ni Kiko, kaya daw siya pala umuwi kasi marami siyang aasikasuhin at may session daw yung sa Congress. Kaya nag-computer nga, late pa Ang problema doon, hindi naman totoong yun yung dahilan eh. Di ba? Computer pa nga siya, sabi niya eh. Tsaka late siya, hindi niya talaga pinuntahan. So, ewan ko lang kay Banat Bay kung paniniwalaan pa niya si Kiko Barzaga. Di ba? Kaya nga. After all. Pero ito ang sabi ni Kiko Barzaga nung nag-reply siya kay Banat Bay. Kayo na lang yung magparali. Gawin nyo yan hanggang umaga. Sinabihan niya sila Banat Hindi Bay. naman daw siya Kita nyo yan. Hindi naman daw siya full-time vlogger. Oo, hindi naman daw siya full-time vlogger eh. Kayo na lang ng parali dyan. Gawin nyo yan hanggang umaga. Ay, asar na asar si Mark Gamboa dun, ha? Basta ko, kita ko yung video ni Mark Gamboa. Minamalit mo kami mga vlogger. There's something talaga siya, ano? Eto nga, pati nga si Pepsi Paloma, dinamay na eh. Totoo ba yun? Oh! Ano ba meron? Yung kay Tito Soto, totoo ba? Kasi binanggit ni Tito Sen yung salin. Oo nga, oo nga. Ngayon, ang sagot niya dun sa sinabi ni Tito Sen, pinost niya, wala akong pakialam sa saliin mo. Ang gusto ko malaman anong ginawa niyo ni Senador Ping Lacson kay Pepsi Paloma. Bakit si Ping Lacson? Ewan ko. Wala nga sabi nga, may something talaga eh. Bakit si Ping Lacson? Oo. Anong- Ito ang tuwa naman mga DJ. Siyempre, kahit sa supportahan nila yan. Kahit kaingotan, no? Oo. Sabi ko nga, ang layo ng, di mo iconic yung, pati si Pepsi Paloma dinamay. Kasi dyan mo makikita na ganyan talaga kababaw tong mga Duterte supporter eh. Kahit na illogical, kahit na medyo may tuliling yung tao, basta anti-PBBM. Susuportahan nila yan eh. Kita mo kung gaano kababaw yung ng mga yan. Basta lumalaban kay BBM, suportado nila kahit alam nilang may problema sa kahit may karga. Basta lumalaban kay BBM. Pero ang tanong dito, okay sa kanila. so ganung klaseng tao, gusto ni Libiste? Ayun. Di ba ito ba yung Libiste na umawi sa nanay niya? Kay Loren? Kay Loren? Nung eleksyon? Siya rin natayan eh. Hindi ko maalala eh. Di ba merong Basta may alam ko, mayroon siyang merong anak nun, si na Loren. Kumampi kay BBM. Nung kumampi siya kay BBM, yun ba yun yung Oo, nagalit? o nung eleksyon. Libiste, ito yung napabalitang sinuhulan. O yan yun, oo. Ito Yung yun, bago yung yan. balik Ito yan yung na bago ulan, niya. no? Pero yung kasi merong anak si Loren din, di ba? Kasi nag-unit team si Si nag-unit BBM. team Si Loren. Si Loren. Meron siyang anak ng eleksyon na parang tinakwil niya yung nanay niya. Kasi bakit niya kumampi dyan kay Marcos. Hindi lang ako sure kung siya rin yung libiste na binabanggit na yan, no? Tagal na kasi medyo may research yan. Hinahanap ko nga kung Kailangan mo sino ng yan. mga 10 minutes na research dyan eh. Di ba? Yan, oo nga, anak nga niya to. Sino ba Anak to? nga yan. Oo, di ba? Anak niya rin, di ba? Parang hindi si Leviste to. Yung isa daw yun, sabi mo. Yung isa, baka yung isa nga. Yung isa yun na Libiste raw. Oo. Yung isang anak nga ni Loren. Isang anak ni Loren. Isang Pero anak niya. ito, anak din ni Loren to. Itong libiste na to. Oo. Yata, oo. Anak niya rin to, no? So yun. So clear. Ayan, yan. Hindi to si Leviste. Kasi nga, nung time nga na sumabog yun, ito yung hinangaan ng mga loyalista na anak niya, itong lalaki. Yan, ito. Oo, kasi yun daw yung umaano sa mama niya, samantalang yung isa, violente, kumbaga. Pero nung 2022 ata nangyari yun eh. Nung election yan eh.
'Di ba? So, well, opinion ni ano 'yun, ni Kong Leviste. Wala tayong magagawa diyan. Kung believe siya kay Kiko Barzaga, Pero ang ano no, Ganun pala yung nakakabilib, ano? pero ano, pagkatapos mong mapuri dahil binalik mo yung pera, pinakulong mo yung gusto mong ipakulong yung district engineer na isa, bigla ka naman nag-fall back dito sa wala may ang alam ko nga may bago pa siyang mga pasabog about sa mga kasamahan ni Secretary Vince Dizon. Pero nga lang sabaw kasi nga wala namang ebidensya. Tapos sabi-sabi lang. Kung may ebidensya talaga, maniniwala tayo. Kung mayroon talagang ebidensya, yun talaga yun. At saka syempre, dapat naging responsable din siya. Congressman ka, mayroon kang press con, dapat di muna piniress con yan. May tumawag pa nga during press con, di ba? Oo. Pinarinig pa rin niya. Pinarinig niya. Ito nga nakakatawa dyan eh. Di ba kadalasan pag may nagpe-press con, may nagre-ring, di ba, hindi mo sinasagot. Oo. Ginagano mo lang yung volume. Hindi mo. Nakapagtaka ba't yung sinagot? Kaya nga. Yun nga yung sinabi ko. Di ba pag may mga nagpe-press con, may nagre-ring, di ba? Ba't yan kasi nagot? Di ba, may nagre-ring. Hihinaan mo yan, di ba, sagutin yan. O kaya, i-end mo. Ang nakakapagtaka sa kanya, the moment na nagpe-press con siya, tinanggap niya yung tawag. Bakit? Anong meron? Napaka-unusual nga, no? Ano, scripted? Di ba? Di mo napansin yun? Tsaka sino yung DPWH na tumawag? Na nakilala ba? Parang hindi naman... Wala, ayaw magpakilala basta nasa DPWH daw eh. Mali ba natin? Baka si Chris lang yun, di ba? Di natin... Parang Basta ang malinaw ngayon, no, sa mga ganitong klaseng nangyayari, maraming nanlilito sa ginagawa ng pamahalaan. Kahit itong ginagawa ni Congressman Leviste at saka nitong Kiko Barzaga, nagbibigay siya ng confusion sa mga Pilipino eh. Nalilito sila eh, ano nga ba talagang totoo? Teka lang, kahit nga ako eh. Sabi ko, ano ba? Totoo ba to? Ano to? Wala nang matino sa pamahalaan kahit si Secretary ganun yung magiging ano reaction ba tayo mo eh. magtitiwala niya sa gobyerno? Kumbaga, well, magtiwala tayo sa ICI. Sila talaga ngayon yung nakita ko yung video kung paano nung nagsalita yung namumuno sa ICI na halos maiyak siya habang nagsasalita about sa corruption sa Pilipinas. Sabi ko, puso sa puso na puso ginagawa talaga, nila no? talaga. Ibang klase, puso sa Ako puso. actually may tiwala ako sa ICI. Oo. Kaya nga lang, nakakatakot. May Ako hindi ako nababagalan. Sabi nila mabagal. Hindi mabagal. Proseso yan eh. Mabilis pa kamo. Proseso yan eh. Mabilis. Oo. Mabilis ang proseso ng ICI kaysa, halimbawa na lang, yung Kongreso o di kaya sa Senado, di ba nagpa-hearing sila pero wala silang naipasa sa ombudsman na ito, kakasuhan na natin to. Wala silang rekomendasyon na ganun eh. Pero sa ICI, mayroon na kaagad resulta. So, dapat ganung klaseng Kita nyo, may lookout bulletin na, di ba? Laban kay La Romualdez. Isipin mo, at iba pang mga... According sa ICI at sa report sa iba't ibang balita, ang lahat ng naka-freeze na accounts, pag pinagsama-sama, 2,000 mahigit. 2,000 na? Oh, talaga? Na-accounts? Oo. Di mabilis nga. Mabilis. Isipin mo na lang, 2,000 Kakasimula lang nila eh. Kung divide yun sa iba't ibang individual na tao, gaano karami yung makakasuha? Madami talaga. 2,000 Abang-abang talaga mahigit. to. Ang naka-freeze na account sa mga bangko lahat. Grabe. Isipin mo yun. So, ganun ba mabagal? Sakit sa ulo niyan pero ako na-appreciate ko yung ginagawa ng ICI. Hindi biro yung kanilang ginagawang investigasyon eh. Ano yan eh? Kung ikaw ay mahina-hina yung loob, hindi mo papasukin yan eh. Pero itong mga to, yung pamilya nila dyan, delikado. 'Di ba? Kailangan nila ilagay sa safety Kasi na kapag ganyan kasi, pag ikaw lang, kaya mo sarili mo eh. Pag may pamilya kasing sangkot, Pero ibang usapan yan eh. Mga to eh, mga malalaking pangalan yung kasama dyan. Whether totoo o hindi, yung mga accusations. Pero malalaking pangalan yan eh. Hindi basta-basta mababangga yan. Pero sila, ayan, willing to die talaga para sa bansa natin. Kasi kung hindi mapuputol itong korupsyon, paano na ang magiging kinabukasan ng Pilipinas? At saka syempre, ito yung ulit natin sinasabi na magiging kayaya talagang presidente dito Kung pag walang napakulong. walang mapapakulong. Yun ang sinasabi ko. Especially kapag ang napakulong lang, kunwari, diskaya lang, Wala. district engineer, Wala yan. parang napolis lang yan eh. Ito, Wala banggitin yan. ko lang ha.
2,800 frozen bank accounts. Grabe, no? Sa huling tala ng Anti-Money Laundering Council or AMLAC, umabot na sa 2,800 bank accounts na pag-aari ng mga personalidad na nauugnay sa flood control scandal sa kasalukuyang naka-freeze. 2,800. Dami. Dami yan. Hindi, Dami although hindi yan. nila binabanggit kung sino-sino pa lahat yan, ha? Oh. Isipin mo 2,800. Ibig sabihin, ang bilis ng ginagawa nila. Isipin mo pag dinivide yan. Kung ilang tao yan, Oh. no? At sigurado, isipin mo doon pa lang sa mag-asawang Diskaya, ilan na yon? Ano ba? 187 bank accounts yata yun. Grabe, no? Ganong kalala. Ibig sabihin, ang ganda ng Pilipinas kung yung pera ng mula po sa national nagagamit sa maayos na mga project. Ito talagang mahaba-haba itong panloloko na ginawa nila sa dami ng mga accounts. Hindi natin na yan. masisisi yung mga tao kung bakit galit ngayon. Pero, ang di lang natin maintindihan, well, naintindihan talaga natin pala. Bakit kinokolekta nila sa presidente? Wala. Ang gusto kasi nila mangyari, basta mawala lang si BBM. Ito yung nila Sara ang solution, pag nawala si BBM, wala nang corrupt. Akala mo naman napakalinis ng Duterte. Ano nang tokwa? Nung panahon nga ni PRRD, di ba, nag-expose. Walang ginawa. Kay Chabit lang naman nagsimula yan. Di ba? Sa po nga yung Chabit na yan, no? Kay Chabit lang Nagpaano na nagsimula naman yung ata ganyang issue kay... Nagpa-interview na naman ata ngayon. Nag-vlog ata ngayon. Actually, napapansin ko, kahit anong press ko ni Chabit, Wala mo. pumapansin. Kasi pag-usapan natin si Chabit kasi 5:30 na. 6:30 na. Yan. So break po muna tayo. So magbabalik po ang The Big V sa Radyo Pilipinas. Our beloved Boss Mike Cervera.